Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 101 hanggang 120. Kabanata 101. Nakaramdam si Zayn ng sama ng loob sa kanya, ngunit hindi siya nang ahas na sumagot. Isa pa, at mas mabuting tandaan mo ito, kahit anong gawin ni Henry mamaya, huwag kang padalos-dalos, malungkot na sabi ni Mitch. Napangiti si Zayn sa pangalan at sinabing, ano? Kaya dapat tanggapin ko ito kahit na hindi niya ako nirerespeto at tinatrato niya ako na parang she asterisk T. As if siya ang unang taong hindi nirerespeto at tinatrato ka na parang she asterisk T. Niloloko ka ni Henry sa tuwing nakakasalubong ka niya. Sinasabi mo ba sa akin na ipaglalaban mo siya sa pagkakataong ito? Ngumisi si Mitch. Nagdilim ang ekspresyon ni Zayn, pero alam niyang totoo si Mitch. Ang tanging dahilan kung bakit siya naglakas loob na makipagtalo kay Henry ay dahil mayroon siyang Mitch na umalis sa kanya. Dati, nilhiko siya sa tuwing makikita niya si Henry. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito ay handang tiisin ni Zayn ang gayong insulto. F*** King hell, papatayin ko siya balang araw, tumalsik ng laway si Zayn. Huwag kang magsalita ng marahas pagdating natin doon. Malamang nasusubukan ni na Jasper at Henry ang isang serye ng mga pamamaraan para masira kami, at ikaw ang aming nakikitang kahinaan dito. Hinding-hindi kita dadalhin kung hindi dahil sa partikular na hinihingi sa iyo ni Henry. Tatandaan mo na kung ikaw ang magiging dahilan kung bakit mabaygo ang planong ito, kalimutan mo na si Henry, ako ang unang pumutol sa iyo ng bagong mukha. Napakuyom ang panga ni Zayn sa sinabi ni Mitch pero alam niyang sinadya ni Mitch ang sinabi nito. Kaya naman, nagalit si Zayn at sumagot, alam ko. Sa oras na natapos nila ang pag-uusap na ito, dumating ang kotse sa harap ng Imperial Kitchen. Pagbaba niya ng sasakyan, napatingin si Zayn sa bakanteng pasukan at nginisyan. Si Lane siguradong mayabang. Niyaya niya kami at iiwan niya lang kami sa pinto para hanapin ang private room. What the F***, sino sa tingin niya? Enough bullsh** T, let's go, naiinip na sabi ni Mitch na may malungkot na mukha habang tinutulak ang pinto para pumasok. Itinulak ang mga pinto sa pribadong silid ng unang emperador. Tumangala sina Jasper at Henry at nagkasalubong ang mga tingin ni na Conrad, Mitch, at Zayn. Nakalok ang kanilang mga tingin sa himpapawid, bawat isa ay may kanya-kanyang layunin. Lumingon si Jasper kay Conrad at binati ito ng isang maliit na ngiti, mukhang isa ka talagang maagap na tao, Mr. Monty. Bahagyang kumunat ang noo ni Conrad nang makitang si Jasper ang unang bumati. Sinulyapan niya si Mitch mula sa gilid ng kanyang mata at, gaya ng inaasahan, nagdilim na ang tingin ng lalaki. Napabuntong hininga si Conrad nang ma-realize niya na sa kabila ng lahat ng mga paalala na ibinigay niya habang nasa biyahe, nagawa ni Jasper na guluhin si Mitch sa sandaling magkita sila. Ang mga batang master na ito mula sa Harbor City ay tunay na mga idiot na hindi maalis na ugali. Sa kabila ng pagpapaalala ni Mitch kay Zayn na maging lohikal, agad na nasira ang harapan ng siya ang sinusubok. Isang karangalan na maimbitahan ng dakilang Mr. Lane. Paano ako tatanggi? Binitawan ni Conrad ang disappointment na nararamdaman at mahinahong sumagot kay Jasper. Humalaklak si Jasper, pagkatapos ay lumingon kay Mitch, na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha, at pagkatapos ay kay Zayn, na hindi man lang sinusubukang itago ang kanyang pagkadismaya. Pagkatapos nito, muli niyang nilinggan si Conrad. Kilala mo ang dalawang ito, Mr. Monty, at dito ko naisip na hindi kayo magkakilala. Kaya naman inimbitahan ko sila ni Henry. I was hoping na magkakakilala tayong lahat. May kung anong kumislap sa mga mata ni Conrad nang marinig niya ito. Sa kabila ng paraan nila sa paghahanda para sa hapunan, nakalimutan nila ang mahalagang detalye nito. Dapat hindi na siya sumama kay Mitch at Zayn. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 102.
Nakaramdam ng lamig si Conrad sa kanyang likuran nang makita ang mahinahong ngiti ni Jasper. Gaano kayang nakakatakot ang lalaking ito? Paano niya makukuha ang bawat detalye? Habang nag-iisip si Conrad kung paano siya dapat sumagot, nagkusa si Jasper na baguhin ang paksa. Mabuti pa na magkakilala na tayong lahat, kung ganoon. Halika at maupo, mag-usap tayo habang nakaupo. Napuno ng mga tandang pananong ang isip ni Conrad nang makita niyang lumingon si Jasper para isenyas silang tatlo sa kanilang mga upuan. Anong ginagawa niya? Bakit niya iniiba ang usapan? Hindi mabilang na mga tanong ang pumupuno sa isip ni Conrad na parang bangungot na uwak, dahilan para masimangot ang lalaki habang nakaupo sa sofa. Sa kabila nito, nanatiling walang kibo ang ekspresyon niya at hindi siya umimik. Maya-maya pa, isang malakas na sitsit ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Moherf *Sacker, umupo ka sa malayo sa akin. Hindi mo ba alam na nakakahawa ang katangahan? Huwag kang maupo sa tabi ko, UF *King imbecile. Malamig na tumalsik si Henry habang nakatitig sa namumulang kutis ni Zane. Namula agad si Zane ng dark red, at tinitigan niya ang upuan sa pagitan nila ni Henry bago nagsalita sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Henry, hindi man lang ako uupo sa tabi mo, ni ayaw ko. Hindi ka ba masyadong halata habang inaasar mo ako? Pumili sa iyo, ngumisi si Henry. Yun naman talaga ang ginagawa ko. Ano ang gagawin mo tungkol dito, kung gayon? Napatayo si Zane sa galit at pinandilatan si Henry. Nakaramdam siya ng matinding pagnanais na suntukin si Henry sa mukha. Gayunpaman, ang matagal na niyang takot sa lalaki kasabay ng mga sinabi ni Mitch kanina ay naging dahilan para magpigil siya. Hindi siya naglakas loob na gawin iyon. Sa huli, nilamon ni Zane ang kahihiyan na bumalot sa loob ng kanyang dibdib at umatras, sa wakas ay umupo ng dalawang upuan ang layo kay Henry. Hindi natuwa si Henry kung gaano kadaling umatras si Zane. Palihim niyang sinulyapan si Jasper, only to see a satisfied smile on the man's face. Ito mismo ang napag-usapan ni Jasper at Henry kanina. Ihahatid ni Jasper si Zane sa upuan sa paligid ni Henry para mapili ni Henry si Zane. Sa init ng ulo ni Zane, normal lang sa lalaki ang magmura ng isa o dalawang pangungusap. Kung hindi niya gagawin, kung gayon ang buong sitwasyon ay magiging mas kawili-wili. Habang isinasagawa nila ang kanilang plano, sa halip na makipagtalo kay Henry, pinili nga ni Zane na umatras kaagad. Ang kailangan lang gawin ni Jasper ngayon ay subukan sila ng hakbang-hakbang. Maging si Mitch, Zane, o Conrad, habang nagtitiis silang tatlo, mas maraming pagsubok ang dadaanan ng grupo. Maya-maya ay dinala na ng waiter ang mga pinggan. Hindi pinansin ni Jasper ang mga pinggan, dahil alam niyang gagawa si Orson ng mga tamang pasya. Hindi nagtagal, napuno ng mga mabango at makukulay na pagkain ang mesa, at hindi nabigo si Jasper. Habang siya at si Conrad ay magkaaway, pareho silang may sapat na katayuan kaya't ang kanilang alitan ay hindi maihahambing sa pagitan ng mga gangster sa anino ng lungsod. Kaya naman, kung isasaalang-alang ang setting, si Jasper ay hindi yumuko ng napakababa upang mag-order ng mura at kasuklam-suklam na mga pagkain. Masisira lang niya ng sarili niyang dignidad. Ang mga pagkaing nasa mesa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 7 numero sa kabuuan, at maaari itong ituring na isang bihirang top-notch na kapistahan sa panahong iyon. Sarap na sarap si Jasper sa pagkain, ngunit ang iba ay halos walang ganang kumain. Nakatuon lang si Henry kung paano niya tatapusin ang 3 B*** na ito na pumipigil sa kanya na kumita ng pera. Mabigat ang ekspresyon ni Mitch, at ang lalaki ay hindi naglakas loob na magsalita ng sobra. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 903. Malalim ang iniisip ni Conrad, tila nag-iisip tungkol sa isang bagay na mahalaga. Lalong kitang-kita ang naramdaman ni Zane. Ang lalaki ay hindi kumain ng kahit isang ulam habang inaalala niya kung paano niya ginawa ang isang ganap na katangahan sa kanyang sarili ngayon. Isang hindi maipaliwanag na galit ang bumalot sa loob niya at halos hindi niya mapigil ang sumabog sa mismong lugar. Mr. Monty, ibinaba ni Jasper ang kanyang mga kubyertos at dahan-daang nagsalita pagkatapos kumain ng kanilang kagat. Pagkatapos mula sa kung saan ako tumigil noon, mas maganda kung hindi mo ako makakalimutang isa para sa malalaking proyekto kasama ang 2 young masters mula sa Harbor City, si Mr. Monty.
Tama lang na magkasama tayong lahat. Inayos na rin ni Conrad ang kanyang mga kubyertos. Wala siyang ganang kumain noon, pero wala lang siya sa mood na tumingin sa lamesang puno ng mga pagkain ngayon. Tila may napagdesisyonan si Conrad nang marinig niyang magsalita si Jasper at mahinahong sumagot, "Huwag tayong magpatalo, Jasper. Anong gusto mo?" "Ano ang gusto ko?" Napangiti si Jasper sa pagpayag ni Conrad na ipakita ang kanyang kamay. "Hindi naman importante ang gusto ko. Ang tanong dito ay ikaw, ano ang gusto mo? O baka iba ang dapat kong ilagay dito? Wala akong pakialam kung ano ang gusto mong gawin basta wala itong kinalaman sa pag-provoke sa akin. Kung hindi, sisimulan na rin kitang atakihin." Nang sabihin niya ito, nagbago ang ekspresyon ni Zane, na puno ng galit. "Tumigil ka sa panloloko." Naiinis na nagsalita si Zane, "Isa ka lang country bumpkin from the mainlands. Sino sa tingin mo ang nananakot dito? Atake sa amin. Paano kung sige at subukan mo? Huwag mong isipin na handa kaming maging alligators mo tulad ni Henry. Asar ka at papatayin kita bago mo pa malaman." Tumingin si Jasper kay Zane at mahinahong sumagot, "Kung gayon, paano mo ako pinaplanong patayin?" "Paano?" Dahil sa galit nitong mga nakaraang araw, pinandilatan ni Zane si Jasper at ngumiti ng nakakaawa. "Malapit mo nang malaman. Stop acting so arrogant. I'm telling you, ang kahihinatnan lang nito ay matatakasan ka. Sa tingin mo mas magaling ka sa lahat dahil lang sa sinuwerte ka at kumikita ng malaki. Maraming tao ang maaaring maglakad sa lahat ng dako mo." Tumawa si Jasper. "Mukhang galit na galit ka sa akin. Sa palagay ko ay magagawa mo ang anumang bagay kung ang ibig sabihin nito ay ang pag-alis sa akin. Halimbawa, ang pagiging alligators ni Mitch. O marahil ay nakikipagtulungan kay Conrad para magplano laban kay Senna. Paano mo alam?" Ang pag-uusap ng dalawa ay ganap na lumipad, tumagal lamang ng ilang segundo. Dalawang pangungusap lang ang kinailangan ni Jasper para matagumpay na mapaamin si Zane. "Ano bang pinagsasabi mo?" Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Mitch habang umaatungal. Na-realize din ni Zane na mali ang sinabi niya, at agad na napatulala ang lalaki. Nakaupo lang siya na naka-freeze sa upuan niya. Bago pa maproseso ang isip niya ang nangyari kanina ay itinapon na ni Henry ang kanyang mga kubyertos sa mukha ni Zane. "Moherf asterisk sacker. Kaya, ikaw ang F asterisk sacker na nagplano laban kay Senna. F asterisk sick mo, B asterisk H ka. Papatayin na kita ngayon din." Si Henry ay parehong nasiyahan at bigo. Natuwa sa katotohanang nagawa ni Jasper na umamin si Zane. Frustrated sa katotohanang kailangan niyang maghintay. Kung isasaalang-alang ang init ng ulo ni Henry, isang hinala lamang ay sapat na para sumugod siya sa kanilang bahay at nagsimulang magpakatawan. Hindi na kailangan ang mga bagay na nakakagambala tulad ng pangangalap ng ebidensya. Bukod sa kasiyahan at pagkadismaya, mas naramdaman ni Henry na sumakit ang kanyang puso habang iniisip ang perang nawala sa kanya noong nakaraang araw. F asterisk sick ka. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas lalo pang naaagrabyado si Henry. Ilang segundo pa, tumayo ang lalaki at kumuha ng upuan bago ibinato kay Zane. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 904. Mabilis na nagbago ang eksena sa isang segundo. Ito ay isang maayos na hapunan, 1 minuto ang nakalipas, ngunit agad itong naging isang larangan ng digmaan ng buhay at kamatayan. Tili ni Zane nang ihagis sa kanya ni Henry ang upuan. Habang nakatakas siya sa matinding pinsala, si Zane ay nahulog sa sahig sa kanyang puwitan. Pagtingin sa nabasag na upuan, si Zane ay pawis na pawis. "Nababaliw ka na ba, Henry? Sinusubukan mo ba talaga akong patayin?" Angal ni Zane. Ang mga pag-aaway sa pagitan ng mga bata ng trust fund ay umabot lamang sa isang malupit na pambubugbog sa isang panig. Ang isang belang buto o dalawa na ang pinakamatinding pinsalang maaaring mailabas ng isa. Pagkatapos ng lahat sila ay kabilang sa parehong bilog, at doon ang mga pagkakaiba sa mga katayuan sa pagitan nila ay madalas na maliit. Not to mention, part din ng picture ang parents nila. Anumang pagkamatay ay magreresulta sa madugong labanan sa pagitan ng mga pamilya hanggang sa tuluyang masira ang isa sa kanila. Maging si Zane, Henry, o kahit si Mitch, lahat sila ay nagpigil ng mag-away sila noon. Gayunpaman, nang makita kung paano nanggagaling si Henry sa kanyang leeg sa pagkakataong ito,
si Zane ay wala ring masyadong inhibitions. Hindi ka ba natatakot na susundan ng tatay ko ang buong pamilya mo? Napangisi si Henry at nagsalita, na may masamang aura, as if Bob Lancaster, that F*** at Sting Wimp, would dare do anything to my dad. Ang tanging dahilan kung bakit ang iyong ama, isang B-list figure, ay maaaring gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili nitong mga nakaraang taon ay hindi dahil siya ay mahusay, ito ay dahil kaming apat na pinakamayayamang pamilya ay nagpasya na panatilihing mababa ang profile. Sa palagay mo, nakakahiya ka. Henry, walang pagpipilian si Mitch kundi ang humakbang nang makitang lumalala ang sitwasyon. Nakatitig kay Henry, itinikom niya ang kanyang panga at nagsalita, "This matter is between US and Jasper. Bakit galit na galit ka dyan?" Ngumisi si Henry at sumagot, "Are you asking stupid or you just have a brain to use? Sino sa tingin mo si Jasper? Alam ng lahat na si Jasper ay kabilang sa pamilya ng Law. Asking hell, look at my sister, you think she'll fall for anyone but Jasper?" Na-recognize na ng tatay ko na si Jasper ang magiging manugang niya. Bayaw ko siya, at kung liligawan mo siya, ibig sabihin nanliligaw ka sa akin at sa pamilya ng Law. Tsaka naglagay din ako ng pera kay Sena. Kapag niloko mo ang shares ni Sena, ibig sabihin kinukuha mo rin ang pera ko. Sa tingin mo mapapatawad kita dahil dito. So tell me, are you asking stupid, or wala ka lang utak para gamitin? Ha? Umasim ang ekspresyon ni Mitch nang marinig ang rant ni Henry. Nang magplano sila ni Conrad para sa hapunan, inaasahan nilang dalawa ang 100 senaryo, ngunit ang huling bagay na inaasahan nilang magagawa ni Jasper na pagsamantalahan si Zane ng ganoon kabilis, o ang katotohanang buong pusong susuportahan ni Henry si Jasper. Gamaan ang ulo ni Mitch habang iniisip ito. Wala na siyang magagawa ngayon. Sa muling pagtingin kay Zane, si Mitch ay namumula sa loob, ang kanyang isip ay napuno ng pagnanasa na tapakan ang hanggal na ito. Ang sitwasyon ay hindi sana umunlad sa puntong ito nang hindi para sa hanggal na ito. Makinig ka sa akin, Henry. Ang pagpatay kay Zane ay hindi maglalagay sa sinuman sa atin sa isang kalamangan, hindi banggitin na walang sinuman ang makakapag-comfort kay Bob kapag siya ay nagalit dito. Be rational, humakbang si Mitch para sabihin kay Henry. Ngumisi si Henry at sumagot, "Masyado kang mataas ang tingin kay Bob. Sa ganang akin, ang mag-amang duo na ito ay wala sa akin." Pagkasabi noon ay nilapitan ni Henry si Zane na nanginginig pa rin sa kaninang takot. Natulala si Zane habang pinagmamasdan si Henry na naglalakad ng may banta. Habang si Henry ay isang trust fund child gaya ng naunang nabanggit, malamang na sumagi sa isip niya na kung sakaling may mangyari, dapat ay makalabas siya ng hindi nasaktan kahit na hindi siya manalo sa mga susunod na laban. Kaya, siya ay patuloy na nagsasanay at nakakuha pa ng ilang mga trick mula kay Julian. Dahil dito, si Zane, isang napaka-unfit na lalaking nahuhumaling sa alak at pakikipagtalik, ay hindi palaban sa lalaking humahakbang ngayon. Ang una niyang reaksyon ay gumapang sa likod ni Mitch. "Iligtas mo ako, Ginoong Langdon. Iligtas mo ako." Nababaliw na siya. Papatayin niya talaga ako, hindi siya nagbibiro. Nakaramdam ng pagkagan ng ulo si Mitch sa mga tili ni Zane. Naramdaman niya ang pagnanasang durugan si Zane sa ilalim ng kanyang paa, ngunit hindi niya ginawa ang pagnanasang ito. Kung tutuusin, may kailangan pa siyang gawin, dahil sisanduan lang ni Henry ang sarili niya pagkatapos niyang gawin si Zane. Ito ang unang pagkakataon na napagtanto ni Mitch na ang sitwasyon ay ganap na umunlad na higit sa kung ano ang maaari niyang kontrolin o lutasin. Tama na. Sa pinakamahalagang sandali, nagsalita si Conrad. Hindi siya lumingon kay Henry, sa halip ay kay Jasper, na nanatiling tahimik sa buong oras. "Hindi pa ba sapat ang narating nito, Jasper? Nangyari na ang nangyari, at palaging may solusyon para malutas ang isyu. Nakuha mo na ang gusto mo mula sa dulang ito, kaya bakit ipinipilit ang relasyon ng lahat sa ganoong sukdulan?" Saglit na sumulyap si Jasper kay Conrad nang magsalita ang isa. Ang lahat ng nakita ni Conrad sa mga mata ni Jasper ay hindi apektado ng katahimikan. Bahagyang kumunot ang noo ni Conrad sa kawalan ng inaasahang pagmamalaki. Hindi niya maiwasang magtaka kung gaano kalalim ang pag-iisip ni Jasper. Paano niya ginagawa? Paano niya pipigilan ang excitement at pride kahit sa ganoong oras?
Henry, tama si Mr. Monty. Ang nangyari ay sa nakaraan, ngunit ngayon ay maaari nating tingnan upang malutas ito. Hindi malulutas ang problema kung lumayo ka ngunit sa halip ay gagawin itong mas malaking problema na hindi natin kayang lutasin. Sa wakas ay nagsalita si Jasper. Sa ganoong oras, si Jasper lang ang makikinig ni Henry. Natigil ang mga yabag niya habang nakatingin kay Zane ng maitim, "So, you stupid F***sucker. Gusto mo bang lutasin ito o hindi?" Walang ibang choice si Zane kundi tumanggo ng husto. "Easy, lutasin muna natin ang pinakamaliit na isyo. You've made me lose more than 5 million from Senador Ace shares this time, so as long as you and Mitch pay me each 5 million, then we'll move on from this." Sa wakas ay ipinakita ni Henry ang kanyang metaphorical na pangil at itinusok ito sa leeg ni na Zane at Mitch, na nagbabalak na sipsipin ang mga ito ng tuyo. Parehong nagbago ang ekspresyon ni na Mitch at Zane. Siyempre, galing sila sa mayayamang pamilya. Gayunpaman, habang si Mitch ay isang bihasang mangangalakal na kumita ng kaunting pera, si Zane ay nakaligtas lamang mula sa perang kinita ng kanyang pamilya, 5 milyon lang ang mayroon siya. Lalo na pagkatapos mawala ang karamihan sa yaman ng kanyang pamilya kay Jasper sa Harbor City noong nakaraan, ang 5 milyon ay isang malaking halaga para kay Zane. Kahit na ang 100 milyon na ginamit nila para i-scam si Jasper noon ay isang halaga na kailangan nilang dalawa para subukan ang kanilang makakaya upang magkamot. Ang isa pang 5 milyon ngayon ay halos imposibleng gawa. Hindi ka ba masyadong masama humihingi ng 10 million right off the bat? Not to mention that this has nothing to do with me, madilim na pag-angkin ni Mitch. Nang marinig niya iyon, tumawa si Henry at sumagot, "I'm evil. Walang kinalaman sa'yo." "Okay." Pagkaraan ng ilang segundo, hinawakan ni Henry ang pangalawang upuan at itinaas ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 905. Henry, masyadong malayo ang mararating mo. Angal ni Mitch. "So paano kung ako nga?" Nakakagigil at walang awa ang ngiti ni Henry. "At sa palagay mo ay hindi masyadong malalayo ang paglalaro ng dirty tricks. Kahit papaano, ngayon lang ako narito para pagbayaran mo ito, ha? Kung ito ang linya ng loika na sinusunod mo, pagkatapos ay ikinalulungkot kong sabihin na hindi ako magiging lohikal sa iyo." Sa ngayon, lumapit na si Henry kay Zane na hawak ang upuan. Nakatago si Zane sa likod ni Mitch kaya naman nang lumapit si Henry ay naramdaman ni Mitch na parang si Henry ang papunta sa kanya. Habang nakatitig siya kay Henry na naglalakad na may nakataas na upuan at lumalabas sa kanya ang layunin ng pagpatay, isang mental na imahe ng isang uhaw sa dugo na si Henry na immune sa lahat ng dahilan habang hinahampas ang upuan sa ulo ni Zane ay sumagi sa isip ni Mitch. Napakunot ang noo ni Mitch. Maghintay. Napaatras si Mitch, napaatras lang siya nang mabangga niya si Zane sa likuran niya. Galit na tumingin kay Zane, huminga ng malalim si Mitch at bumaling kay Henry, "Babayaran ko ang pera." Agad na huminto si Henry sa paglapit sa kanila at nginisyan. "Huwag mo akong tretuhin na parang bata. Kung gusto mong magbayad, magbayad ka na." Galit na sinulyapan ni Mitch si Henry at nag-aatubili na inilabas ang kanyang checkbook mula sa bulsa ng kanyang coat. "Ito ay 10 milyon, malamig na wika ni Mitch habang pinupunit ang tseke. "Huwag kang mag-alala, hindi ito tseke mula sa aking personal na account. Ito ay pampublikong tseke ng Langdon Enterprise. Sa pamamagitan nito, makakapag-withdraw ka ng pera mula sa account ng kumpanya. Hindi ko gagawing mabangkarote ang isang kumpanya para lang magsinungaling sa iyo." Pinitik ang tseke sa kanyang mga kamay, agad na bumalik si Henry sa kanyang upuan at ngumiti ng malawak. "Hindi aabot sa ganito kung nakipagtulungan ka lang sa simula pa lang." Nagnganga ang mga ngipin ni Mitch at lumingon kay Jasper, malayo ang tingin kay Henry. "Tapos na ba tayo sa dinner? Pwede na tayong umalis, di ba?" Nagkibit-balikat si Jasper at sinabing, "May mga ilang katanungan pa rin na hindi pa natin nabibigyang pansin." "Ano ang pagmamadali, Young Master Langdon? Ang mga pinggan ba ay hindi mo gusto, o ikaw ay abala? Kung ang mga ulam, maaari kong laging hilingin sa isang tao na baguhin ang mga ito para mas umayon sa iyong panlasa, Young Master Langdon. Kung ito ay dahil mayroon kang iba pang mga pangako, natatakot ako na kailanganin kitang pigilan ng kaunti pa." "Anong gusto mo, Jasper?" Angal ni Mitch.
Depende iyan sa ginagawa mo, walang pakialam na wika ni Jasper. Napatingin si Conrad kay Jasper at biglang bumantong hininga. Anong gusto mo, Jasper? Sa harap ng ganoong tanong, nanatiling kalmado si Jasper at sumagot, so pwede ba tayong magkaroon ng prangka na pag-uusap? Hanggang saan mo balak na sirain ang presyo ng share ni Sena? Tumingin sa ibaba si Conrad at mahinahong sumagot, tulad ng maraming bagay, wala na ito sa ating kontrol kapag nagsimula na ito. Kaya ikaw ay nagmartilyo ng merkado, kung gayon. Makahulugang wika ni Jasper. Natatakot ka ba? Biglang tumangala si Conrad at matamang nakatingin kay Jasper habang nagsasalita. Mukha ba akong natatakot sa iyo? Tanong ni Jasper sabay turo sa ilong niya. Humalaklak si Conrad. Ito ang unang ngiti na ipinakita niya simula noong dumating siya. Mukhang tama ang inatake ko, o hindi bababasa, nagdulot ako ng maraming problema sa iyo. Conrad beamed with confidence nang magsalita siya. Hindi ito ang unang beses na nag-away tayo, Jasper. Oo naman, natalo ako noon pa, pero pagkatapos ng nangyari noon, naglakas loob akong sabihin na walang mas nakakakilala sa iyo kaysa sa akin. Naistorbo ko man lang ang takbo mo at nasira ang plano mo, hahaha. Hindi ko alam kung ano ang tinatawanan mo. Malamig na wika ni Jasper, kung sapat na iyon para mapasaya ka, talagang sobra na kitang tinansya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 906. Slam. Hinampas ni Conrad ang mesa at tumayo. Tulad ng sinabi ko noon, Jasper, matatalo ka sa akin balang araw. At may nagsasabi sa akin na darating ang araw na iyon sa lalong madaling panahon. Sa tingin mo sa pagpigil sa amin na umalis ay hindi na namin makokontrol ang market at maliligtas ang shares ni Sena. Masyado kang simple-minded kung ganyan. Hindi ko kailanman binalak na durugan ang presyo ng share ni Sena ng mag-isa. Ang kailangan ko lang gawin ay kumilos bilang isang catalysta, isa na mag-trigger sa masa ng merkado upang sirain ang Sena. Huwag kalimutan, mayroon kang napakaraming mga kaaway na naghihintay upang makita ang iyong pagbagsak. Hayaan mo akong magtapat sa iyo, Jasper. Kahit na patuloyin mo kami dito, hindi mo pa rin mababago ang mangyayari. Mayroong 10 minuto pa bago magsimulang mag-trade ang Nasdaq. Kung nag-apply ka para sa isang trading stop kahapon, okay lang, wala akong magagawa. Pero dahil nag-apply ka para sa mga espesyal na pamamaraan, huwag mo akong sisihin kung ano ang susunod na mangyayari. Ang iyong iba pang mga kaaway at ang pinagsamang kapangyarihan ng merkado ay makakatulong sa akin na makamit ang lahat ng gusto kong gawin. Ang kailangan ko lang gawin ay magtanim ng fuse. Wala na akong pakialam pagkatapos noon dahil nakasindi na ang fuse. Ngayon ay markahan ang simula ng pagsabog sa Sena na sanhi ng pag-alab ko. Nanatiling walang ekspresyon si Jasper sa harap ng histeria ni Conrad habang hinahampas lang niya ang kanyang mga daliri sa mesa. Knock knock. Dalawang malinaw na tunog ang pumutol sa hangin. Ang pinto na nanatiling tulog sa kabila ng kaguluhang dulot ni na Conrad at Henry ay biglang itinulak. Si Orson iyon. Maingat na ibinaba ni Orson ang kanyang ulo dahil hindi siya nang ahas na tumingin sa sino man sa silid. Pagharap kay Jasper, magalang siyang nagtanong, paano kita matutulungan, Mr. Lane? Pwede mo ba akong dalhan ng laptop, Mr. Reese? Kailangan ko ring kumonekta sa internet kung ayos lang. Malumanay na tanong ni Jasper. Oo, syempre. Mangyaring bigyan ako ng isang sandali, Mr. Lane. Mabilis na tumakas si Orson sa silid pagkatapos nito. Conrad, Mitch, and Zane all stared at Jasper in confused. Si Zane pa rin ang unang pumutok at nagtanong, ano ang gusto mong gawin, Lane? Mag-online ka sa laptop, syempre. Ano pa sa tingin mo ang gagawin ko? Hayaan mong maglaro ng Minesweeper dito. Natural na tanong ni Jasper. Nagdilim ang ekspresyon ni Zane at nanunuya, mag-online ka. Mas mukhang mamamatay ka sa akin. Gumagana ba ang utak mo? Kahit ganoon ang sitwasyon, sinusubukan mo pa ring mag-online. Gusto niyang tingnan natin ang Nasdaq market, sagot ni Conrad sa tanong ni Zane. Tumawa si Jasper at nagsalita, Mr. Si Monty ang mas matalino, kung tutuusin. Nagalit si Zane sa mga implikasyon, ano ang ipinahihiwatig mo dito? Na ako ay isang tulala. Hindi ka tanga, tanga ka. At tumahimik ka,
Nakakasakit ng ulo ang boses mo. Dahil sa pangungusap ni Henry, umasim agad ang ekspresyon ni Zane. Maya-maya lang ay bumalik din si Orson na may hawak na laptop. Katulad kanina, hindi siya tumitingin kahit kanino habang inilalagay ang laptop sa harap ni Jasper. Eto ang laptop na hiningi mo, Mr. Lane. Dapat makakonekta agad sa internet, magalang na sagot ni Orson. Salamat, Mr. Reese. Binuksan ni Jasper ang laptop at nakangiting nagsalita. Magalang na lumabas si Orson at isinara ang pinto sa likuran niya. Nagpakawala ng malalim na hininga, naramdaman niya ang pawis na tumutulo sa kanyang likod mula sa paglabas-masok ng silid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 907. Nakilala lang ni Orson si Jasper sa kwarto. Hindi niya alam kung sino ang ibang mga tao, ang kanilang pamilya, o ang kanilang pagkakakilanlan. Gayunpaman, alam na alam ni Orson na ang mga maiingay na kabataan na tila nag-aaway ay pawang mga kakilakilabot na tao na kayang durugan siya na parang langgam. Bilang may-ari ng isang restaurant, ang gusto lang gawin ni Orson ay pagsilbihan ang mga customer at kumita ng pera. Si Orson ay isang matalinong tao. Alam niya kung ano ang pinapayagan siyang pakinggan at kung ano ang hindi niya maaaring ipagsapalaran na marinig. Kaya, sa ilang beses na pagpasok niya sa silid, kumilos si Orson na parang pipi at bulag na tao. Hindi pa siya naging mas magaan sa kanyang pagiging maingat, ngunit iniisip din niya kung ang mga big shot na iyon ay biglang maaalala siya at susundan siya sa hinaharap. Buti na lang at nasa private room, si Zane at ang iba ay wala sa mood na makipagdeal kay Orson. Sinong niloloko mo? Tumingin si Zane kay Jasper at nagsalita ng nakangisi. Napangisi din si Mitch. Bagamat hindi siya nagsasalita, nanatiling nakakainis ang kanyang ekspresyon. Alam mo kung ano ang pinakakinikilig ako pagdating sa'yo, Jasper. Ang katotohanan na ang iyong ignorante at mapagmatuwid na pagkatao ay hindi magbabago. Ano ang sinusubukan mong patunayan sa pamamagitan ng pagpapakita sa amin ng sitwasyon sa merkado ng Nasdaq? Sinasabi mo ba sa akin na sa tingin mo ay magtatagumpay ka sa pagtigil sa pag-crash? Hahaha. Nginitian ni Mitch si Jasper habang nagsasalita, luluhod ako at dilaan ko ang sapatos mo kapag nagawa mong paikutan ang buong palengke. Pagkasabi niya nun, tumangala si Jasper sa screen at ngumiti ng matamis kay Mitch. Talaga. Sinabi ko lang. Tumango si Mitch. Hindi siya tanga tulad ni Zane. Sa mga anak ng trust fund sa Harbor City, siya ang may pinakamalawak na kaalaman sa shares at financial market. Kung hindi sana siya nabigyan ng titulo ng Stop Genius ng media ng Harbor City. Mula sa masasabi ni Mitch, ang mga presyo ng pagbabahagi ni Sena ay nagpakita na ng mga senyales ng isang pababang pag-crash, at tiwala siya sa kanyang hula. Ang tanging paraan para mapatunayang mali siya ay kung nagawang labanan ni Jasper ang lahat ng kaalamang pang-ekonomiya at pananalapi na naipon niya sa mga nakaraang taon. Sa sandaling iyon, nag-click si Jasper sa index ni Sena. Lumipat si Henry nang bumukas ang trading floor ng Nasdaq sa kabilang panig ng mundo. Sa isang iglap, mabilis na nagbago at na-refresh ang nakapirming data upang ipakita ang mga trade mula sa bagong araw. Nagdilim ang ekspresyon ni Henry habang pinagmamasdan ang pagbawas ng presyo ng share ni Sena ng ilang US dollars sa loob lamang ng ilang segundo. Nalulugi siya. Kahit na nakatanggap na si Henry ng isang paraan ng kabayaran, labis pa rin siyang hindi nasisiyahan sa pagkawala sa accounts book. Right then, ang long-distance call ni Jasper kay Celine connected. Oo, ang tampok na ito na naisip ng iyong Terryzone ay siguradong maginhawa. Narinig sa laptop ang malambing na boses ni Celine. Nagsilbi itong bahagyang pagaanan ang tensyon sa loob ng pribadong silid. Oo naman, marahil ay maaaring isaalang-alang ng iyong investment bank na gamitin ito. Nakangiting wika ni Jasper. Ang investment bank ay mayroon ng sariling communication software. Hindi ito ibebenta sa iba, at hindi rin kami bibili ng software ng iba. Maaari kang mangarap, pero kung gusto mo, willing si Colossal na mag-invest sa Terryzone, alam mo. Humalaklak si Celine. Managinip ka. Tinanggihan siya ni Jasper nang walang pag-aalinlangan. Habang sina Terryzone at Sena ay parehong mga kumpanya sa industriya ng internet sa ilalim ng kanyang pangalan, inilagay ni Jasper ang ganap na magkakaibang antas ng kahalagahan ng dalawang kumpanyang ito. Si Sena ay isang pawn na maaaring isuko kung talagang kinakailangan,
ngunit si Terryzone ay isang mahalagang bahagi sa kanyang diskarte sa negosyo sa hinaharap. Walang paraan na hahayaan niya ang mga pondo mula sa Colossal Investment na mag-claim ng bahagi ng kanyang mga benepisyo. Bahagyang sumimangot si Celine na para bang inaabangan niya ang sagot ni Jasper, ngunit mabilis na hinayaan ang paksa. Sa sandaling iyon, hindi na nakayanan ni Zane. So pinapanood mo lang kaming nanliligaw. Napangisi si Zane. At least tingnan mo ang mga tao sa paligid mo kung manliligaw ka. Hindi ka ba nahihiya na manligaw sa babaeng hindi man lang maglalakas loob na magpakita sa harapan natin? Maaari kong ipakilala ang isa sa iyo palagi kung wala kang mahanap. I'm sure na kahit sinong young model or celebrity na gusto mo ay mas magaling pa sa meron ka dito. Mapagmataas na ngumiti si Zane, pakiramdam niya ay nanalo siya sa round na ito. Naniniwala si Zane na siya ang pinakamagaling pagdating sa pakikipaglaro sa mga babae at natural na hindi alam ng mga bumpkin ng mainland country tulad ni Jasper. Oh, sinong celebrity? Baka sila ang nasa ilalim ng mga kumpanya ko. Mahinahong tanong ni Jasper. Napawi ang ngiti ni Zane nang marinig ang sagot ni Jasper. Nakalimutan niya na si Jasper ang pinakamataas na awtoridad sa industriya ng entertainment ng Harbor City at ng mainland. Ang hindi mabilang na mga babaeng bituin na nakasama niya at hindi nakasama ng gabi ay malamang na pumipila para umakyat sa kama kasama si Jasper. Sa pag-iisip pabalik sa sitwasyon nila Scarlett, mas umasim ang ekspresyon ni Zane. Para siyang nakakita ng barya sa sahig at nagpunta para ipakita kay Jasper, para lang bumunot ang lalaki ng isang bag ng ginto. Labis nitong ikinagalit ang mayabang na lalaki. Maya-maya lang ay tumunog ang boses ni Celine mula sa computer. Hindi ka nag-iisa. Sisigat pa lang sana si Jasper nang sumimangot si Celine. Sinong bulag na tanga ang tumawag sa President of Colossal Investments, Terre Regional Branch na isang babae na hindi man lang maglakas loob na magpakita ng sarili, ha? At ikinumpara pa ako sa mga escort at prostitute. Maaaring wala si Celine, ngunit malinaw na umalangaw ang kanyang boses sa pandinig ng lahat sa pamamagitan ng laptop. Maliban kay Henry, na nanatiling hindi nabigla, nagbago ang ekspresyon ng tatlo pa. Sumimangot ng husto si Conrad at tumingin kay Jasper na may masalimuot na kislap sa mga mata. Nagdilim ang ekspresyon ni Zane sa kahihiyan at pagkadismaya. Galit na kumikibot ang gilid ng labi ni Mitch. Sa kanilang tatlo, siya ang may pinakamagandang pagkakaintindi kay Celine. Ilang beses na silang nagkita noon, at sa pagtatanong sa paligid, nalaman niyang kakaiba at nakakatakot ang babaeng ito. Maging ang background ng kanyang pamilya o ang kanyang sariling mga kakayahan, hindi ito isang babae na maaari niyang ipagsapalaran na masaktan. Siya ay hindi gaanong mapanganib kaysa kay Analo. Huminga siya ng malalim at nagsalita na may tuyong ngiti, "Hello, Miss Maynard. Hindi ko alam kung naaalala mo ako si Mitch Langdon, anak ni Kennedy Langdon. Nagkita kami minsan sa auction ni Christie noong nakaraang taon. Wala akong maalala. Hindi rin ako interesado sa mga taong gustong gamitin ang pangalan ng kanilang magulang bilang tatak kaagad." Agad na pinutol ni Celine si Mitch at pinatahan ang lalaki. Nang mangyari ito, umasim ang ekspresyon ni Mitch na parang nakalunok ng langaw. Halos tumawa ng malakas si Henry. Ano ang isang kawili-wiling babae? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 908. Tahimik na napakuyom si Mitch sa kanyang pangahabang tinatapakan ng mga salita ni Celine ang kanyang dignidad. Sabi niya, "Miss Maynard, ako. Nakakamiss ang paa mo. Ang iyong buong pamilya ay gawa sa mga misuses." Biglang nagalit si Celine. Hindi nakaimik si Mitch, ngunit umungol siya pabalik. "Magpasalamat ka sa respetong ibinibigay ko sa iyo, Celine. Sa tingin mo, gaano ka kalakas, ha? Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo kaya mong humakbang at maupo sa aking ulo? Sa tingin ko ay hindi ako kahit sino, at hindi ko gustong umupo sa iyong ulo." Upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, mangyaring itigil ang pagsasabi ng isang bagay na nakakadiri. "Kung gusto kong umupo kahit saan, uupo ako sa mukha ni Jasper, okay?" Ang mga salita ni Celine ay kahit sina Conrad at Jasper ay nakaramdam ng labis na kakaiba, lalo na sina Mitch at Zane. Tumawa ng malakas si Henry, na bahagyang nag-alala pagkatapos tumawa. Itong babaeng ito ay nasa ibang liga kumpara kay Wendy. Makakalaban kaya ni Anna ang ganyang kalaban? Ang babaeng ito ay isang demonyo.
Pwede mo akong paupuin kung ayaw mong umupo ako sa iyo, Jasper. Humalaklak si Celine. Halos makita ni Jasper si Celine na tuwang-tuwang bumagsak sa sofa sa hotel habang sinisipa ang kanyang mga binti na nakasuot ng itim na medyas. Bahagyang bumantong hininga, hindi pinansin ni Jasper ang matanong na ekspresyon ni Henry at sumagot, tumuon sa kung ano ang mahalaga dito. Boring, bulong ni Celine. Right after, narinig ulit ang boses ni Celine mula sa computer. Ilang segundo pa lang ang lumipas, ngunit sa pagkakataong ito ay may malaking pagbabago sa tono at pananalita ng babae. Kung ang aura ni Celine noon ay isang babaeng diablo na hindi pinansin ang mga alituntunin ng sangkatauhan, kung gayon si Celine ngayon ay parang isang tumpak at matibay na makina. Target share, Sena. Nagtatapos sa $205 noong nakaraang araw, ang Senador Ace ay dumanas ng malaking pagbaba sa presyo ng bahagi sa loob ng 2 tuloy-tuloy na araw, habang ang trend ay nagpapahiwatig ng posibilidad para sa karagdagang pagbaba. Ang kasalukuyang mga araw ng kalakalan ay bukas sa loob ng 3 minuto at 24 na segundo sa sandaling ito at ito ay bumaba ng $3, kasalukuyang nag-o-oscillating sa pagitan ng 200 at $201. 3 minuto na ang nakalipas mula nang magbukas ang merkado at ang dami ng kalakalan ay patuloy na tumataas kumpara sa nakaraang araw ng kalakalan. Ang mga pangangalakal ay sapat na madalas, ngunit ang rate ng pagbili ay bumabagal. Ang mga shorts ay nasa ilalim ng matinding pressure ngayon at nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan ng shorts at longs kung saan pupunta ang mga presyo ng share kapag umabot na ito sa $200. Kung susuriin mo ang kasalukuyang sitwasyon, tiyak na bababa ang presyo ng share ni Sena. Ang tanong ay isang bagay lamang kung kailan ito masisira sa $200. Sa sandaling ito ay bumagsak, gayon din ang tiwala ng merkado sa Sena, sa gayon ay tumataas ang mga pagkakataon ng hindi kanais-nais na mga kahihinatnan na lumabas, tulad ng pagbagsak ng presyo ng bahagi ni Sean sa isang rate na mas mabilis at mas malupit kaysa dati. Bilang presidente ng Colossal Investments, Terre Regional Branch, si Celine ay nagtatrabaho sa mga financial market mula pa noong siya ay naging isang may sapat na gulang. Ang kanyang intuition ay mas matalas kaysa sa mga ordinaryong tao pagdating sa pagsusuri sa merkado. Kahit na paulit-ulit lang niya ang data na available na, ang sitwasyon ay naging massively clear up salamat sa kanyang vocalizing ito, habang ang hinaharap na trend ay nagsimulang mabuo sa harap ng kanilang mga mata dahan-dahan. Dahil dito, maging si Henry na walang alam sa stock market ay nakasimangot sa pag-aalala. As far as he was concerned, naisip niya na natalo si Jasper sa round na ito. Ito ay hindi dahil sa limitadong kakayahan ni Henry o kakulangan ng pag-unawa sa mga pagbabahagi, ngunit sa halip ay walang sino man ang nagkaroon ng solusyon kung isasaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon. Gaya ng inaasahan, nagpatuloy sa pagsasalita si Celine. From how it looks now, Jasper, walang ibang option si Sena. Ang merkado ay gumawa ng desisyon nito. Ang semi-conclusive na pangungusap ni Celine ay lubos na nagpabuti sa kalooban ni Zane at Mitch. Maging si Conrad, na kanina pa nakakunot ang noo, ay nagpakita ng maliit na ngiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 909. Masasabi niyang master ang babaeng Celine na ito pagdating sa stocks. Hindi siya ang uri ng tipikal na analyst ng negosyante na madaling gamitin at komisyon ng isang tao, ngunit isang tunay na nangungunang propesyonal. Maaari lamang makilala ng isa ang kanilang sarili sa gayong mga tao at hindi kailanman hihilingin ang mga ito, sapagkat bawat isa sa kanila ay mga kayamanan ng malalaking organisasyon na hinding-hindi bibitawan. Kailangan lang tingnan ng isa ang posisyon ni Celine para makita ito, ang presidente ng Terre Regional Branch ng Colossal Investment. Ito ay isang pamagat na maaaring magkaroon ng isang taong may background at katayuan ni Conrad na pakiramdam na magaan ang ulo. Malalaking pamumuhunan. Ang pinakamahusay na investment bank sa mundo. Ang pangulo ng sangay ng rehiyon ng Terra. Ang pinuno ng isa sa 5 malalaking rehiyon sa mundo. Kung kahit siya ay nag-claim na si Sena ay tiyak na mapapahamak, kung gayon ano ang magagawa mo, Jasper? Tumingin si Conrad kay Jasper, nakaramdam ng kakaibang kasiyahan. Ito ang unang pagkakataon na tunay niyang nakita ang kawalan ng kapangyarihan ni Jasper. Bagamat ito ay isang sitwasyon na si Sena ay napahamak sa simula pa lang, si Conrad ang kumilos bilang spark na nagdulot ng lahat ng ito.
Ang pakiramdam na ito ng tagumpay ay nakaramdam ng matinding kilig kay Conrad. Sina Zane at Mitch ay nagbahagi ng parehong saya. Hahaha, naririnig mo ba siya, Jasper? Napatingin si Zane kay Jasper at tumawa ng malakas. Maging ang taong tinawagan mo para tumulong ay nagsasabing ikaw ay mapahamak. Ano ang punto ng pakikibaka ngayon? Tanggapin mo na lang ang pagkatalo. Gaano nga ba kahirap tanggapin ang pagkatalo? Matagal ko nang sinabi sa iyo na mayroong isang grupo ng mga tao dyan na maaaring makitungo sa iyo. Tanong lang kung payag ba sila o hindi. Nagkataon lang, ang yabang mo ay nagalit sa amin at ngayon wala na kaming ibang pagpipilian kundi ang paalisan ka. With that, tumabi si Zane kay Jasper at ngumiti ng kawawa. Ako ang nanalo. Malinaw ba tayo? Binablock mo ang screen ko. Walang pakialam na wika ni Jasper. Tumango si Zane. Ano pa ba ang pagpapanggap mo? Talagang kinikilabutan ka, hindi ba? Nang matapos siyang magsalita, itinaas ni Henry ang kanyang kamay at kinaladkad si Zane pabalik sa kwelyo, dahilan para masuray-suray siya at muntik nang mahulog sa kanyang ilalim. Anong ginagawa mo, Henry? Nagalit si Zane dahil sa kahihiyan. Hindi mo ba siya narinig? Binablock mo ang screen niya. Papatayin ka ba kung hindi ka maging *6? Mataimtim na tanong ni Henry. Inayos ni Zane ang kanyang pangitaas at malamig na sinabi, fine then. Sige. Kumilos ka pa. Gusto kong makita kung gaano katagal mo kayang panatilihin ang kaawa-awang gawang ito. Hindi pinansin ni Jasper si Zane at seryosong tumitig sa screen bago niya biglang tinanong si Celine, sa tingin mo, gaano katagal ito mananatili sa $200? Sumagot kaagad si Celine nang walang pag-aalinlangan, kalahating oras pa bago ito masira ang sub 200. Nagsalubong ang kilay ni Jasper nang marinig iyon. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Tanggapin mo ang iyong pagkatalo, Jasper. Bumantong hininga si Mitch at mahinahong nagsalita. On behalf of the Law family and Celine, I can promise that Senna will still survive kung aaminin mo ang pagkatalo. Kung hindi, sisiguraduhin kong pipilitin mong hilahin si Senna mula sa conglomerate, sa puntong iyon ay tiyak na magwawakas para kay Senna. Pag-amin ng pagkatalo. Tumingin si Jasper kay Mitch ng malalim at sumagot, wala sa diksyonaryo ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 910. Sigurado na ang pagkatalo mo at napakatigas pa rin ng ulo mo. Napanganga si Mitch habang inisyan si Jasper. Halos kasabay nito ay medyo kinakabahan ang boses ni Celine. Nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Sabay-sabay na napalingon sa screen sa harap ni Jasper ang lahat ng tao sa kwarto, na may iba't ibang iniisip. Ang nakita nila sa screen ng laptop ay ang K-line ni Senna na bumubulusok na parang hinayla pababa. Ang ilang kasunod na malalaking order sa pagbebenta ay pumasok sa merkado at agad na itinulak ang presyo ng bahagi ni Senna pababa kung saan ito ay umabot sa $200. Ang mga presyo ng pagbabahagi ay bumaba mula $202 sa $176 kaagad. Bagamat maaaring mukhang isang bahagyang pagkakaiba ng $6 bawat bahagi, isang astronomical na halaga ng mga pondo ang kasangkot na isinasaalang-alang ang malaking merkado ng Senna. Sa sandaling iyon, $5 milyong ang nawala sa bank account ni Jasper. Maging si Henry, ang taong hindi gaanong alam tungkol sa share market, ay huminga ng malamig sa nakita. Ito ay isang pag-atake mula sa isang malaking mamumuhunan. Ang mga normal na retail investor ay walang ganoong kapangyarihan. Kahit na ang merkado ay may pangkalahatang bearish na paninindigan sa mga presyo ng pagbabahagi ng Senna, ang pagbaba sa mga presyo ng pagbabahagi ay isang unti-unting proseso. Ang mga astronomical na order sale na ito ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng mga normal na mamumuhunan. Kasama, ang unang ginawa ni Henry ay pinandilatan si Mitch at ang dalawa pa. Agad namang nagsalita si Zane na sarap sa pagkawala ni Jasper nang madilim silang tinitigan ni Henry, anong tinitingin-tingin niyo sa amin? Nandito tayong tatlo, paano tayo? Ngumuso si Henry. Maaaring nakuha mo ang iyong mga nasasakupan upang ipagpalit para sa iyo. Kung gayon kailangan nating magbayad para sa kanilang oras at trabaho. Sa tingin mo ba ito ay kasing dali ng grocery shopping? Ang pagpili ng sinuman ng random. Malungkot na wika ni Mitch. Hindi sila. Mahinahong wika ni Jasper.
Hindi sila sapat na sanay upang gawin ito. Ang huling kommentong iyon ay nagdilim ang ekspresyon ni Mitch. Ang mga pondo ay nagmula sa isang bagong account na hindi ko pa nakikita. Ang mga tinig ni Celine ay lumipad din. Maliwanag na pumunta si Celine upang tingnan ang pinagmulan ng mga pondo sa sandaling iyon ng katahimikan. Kabisado ko na ang mga account na ginamit ngayon ng mga ignorante mong kasama. Bagong account ito, kaya malamang na bago ito. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Mitch at ng dalawa pa sa sinabi ni Celine. Galit na galit si Mitch. Kahit na sila ang nangunguna, hindi maiwasan ni Mitch ang pakiramdam na parang isang hiwa ng karne sa chopping board sa ilalim ng panlalait ni na Jasper at Celine. Wala na siyang magawa para ipagtanggol ang sarili dahil insultuhan siya ng dastardly duo. Ang matinding pagbabago sa mood ay nagapoy ng galit sa puso ni Mitch. Naramdaman niya ang pagnanais na kumilos dito, ngunit nang sumulyap siya at napagtanto na si Henry ay naghahanap ng dahilan para makipaglaban, pinilit ni Mitch na kumulo ang mga baga sa loob niya. Kung tutuusin, sa ganang kanya, panalo na lang. Ang kailangan lang gawin ni Mitch ay magpigil hanggang doon at mapipilitan niya ang ulo ni Jasper sa sahig gamit ang kanyang paa. Isa pa, parehong na-curious si na Mitch at Conrad kung sino ang katulong na ito, ang may-ari ng order na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 911. Hindi alintana kung sino ang taong ito, maliwanag na ang layunin ng lalaki ay alisin si Jasper. Nakuha ko na. Magaan at masigla ang boses ni Celine sa kabilang dulo at ang tunog ng pagtitik ng mga daliri ay maririnig sa kanyang mga salita. Ang mga pondo ay mula sa Lehman Investments. Ang isip ni Jasper ay agad na nagbigay sa kanya ng medyo madilim na ekspresyon ni Morrison sa pagbanggit ng Lehman Investments. Bilang presidente ng Terre Regional Branch ng Lehman Investment Bank at isang taong may sama ng loob kay Jasper, si Morrison ay may dahilan at kakayahan na harapin ang isang nakamamatay na suntok sa napakahalagang oras kay Jasper. Nang malutas ang palaisipan, bumalik ang focus ni Jasper sa screen kung saan patuloy na bumaba ang presyo ng share ni Sena. Pagkatapos masira ang markang $200, ang tiwala ng merkado ay tuluyan ng nasira. Kung walang malaking bilang ng mga pondo upang iligtas ang merkado ngayon, gagawin ni Sena ang kasaysayan ng Nasdaq bilang bahagi na may pinakamalaking pagbagsak sa mga presyo ng pagbabahagi. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang boses ni Celine mula sa mga speaker ng laptop. Sa pagtatapos ng pagsasalita ni Celine, ang mga presyo ng bahagi ni Sena ay bumagsak din sa $170 na may pangako para sa karagdagang pagbaba. Sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari sa trading market ni Sena. Ang lahat ng mga order ay para sa mga taong nagbebenta habang ang buy-in column ay nanatiling walang laman. Nangangahulugan ito na walang pinipiling bumili ng shares ni Sena ngayon. Kahit na ang mga baliw na may malaking tapang ay hindi nang ahas na mag-isip-isip o makipagkasundo sa pamamagitan ng pag-invest ng pera mula sa kanilang bangko sa Sena, isang bahagi na masasabi ng mga idiot na patuloy na bababa. Ang pagkasindik ng merkado ay kahawig ng isang bagyo, na dinadala ang lahat sa landas nito habang tinitipon nito ang lahat ng kapangyarihan sa sarili nito. Nagsalita si Conrad, na nakatingin kay Jasper ng mahinahon, "May plano ka pa ba, Jasper?" Hindi pinansin ni Jasper si Conrad at kinausap si Celine, "Celine, help me rescue the market. Gaya ng napag-usapan natin kanina, susundan natin ang bilis mo. Sigurado ka?" Tanong ni Celine. "Sigurado ako," mahinahong sagot ni Jasper. Umalangaw-ngaw sa private room ang sinabi ni Jasper at malinaw na narinig siya ng lahat. Maging si Henry ay hindi nakaimik. Alam niya na ang pagtatangkang iligtas ang merkado ngayon ay isang misyon ng pagpapakamatay. Parang may nagpupumilit na pigilan ang isang bumabagsak na tore na mag-isa. Ito ay hindi naiiba sa paglalagay ng kanilang sariling buhay sa linya para sa wala. Tumawa ng malakas si Mitch at nagsalita, "Baliw ka, Jasper. Gaano karaming pera ang maaari mong ibuhos? 100 milyon, 200 milyon, o baka 1 bilyon? Hindi mo ba masasabi na sinusubukan ng buong merkado na ibenta ang mga bahagi ni Sena ngayon? Maliban kung alisan mo ng laman ang mga reserba ng bangko at bilhin ang lahat ng bahagi, walang paraan na mailigtas mo ang merkado." Nang matapos magsalita si Mitch, nagpakita ang trading market ni Sena sa Nasdaq ng listahan ng malalaking buy-in order. Bawat order ay 1,000 rounds.
Ayon sa kasalukuyang share price ni Sena na $170, ang isang round ay nagkakahalaga ng $19,000, ang 1,000 rounds ay nagkakahalaga ng $19 million. Nangangahulugan ang 10 magkakasunod na utos na naglabas si Jasper ng 170 milyon sa loob ng ilang segundo. Ayon sa kasalukuyang halaga ng palitan, iyon ay halos 2 bilyong summer dollars. Ang gayong malaking bilang ng mga pondo ay naging sanhi ng paghinto ng mga presyo ng bahagi ni Sena sa kalagitnaan ng pagbaba bago ang mga presyo ay naging matatag sa $170 at tumigil sa pagbaba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 112. Bagamat nagawa nilang pansamantalang ihinto ang pagbaba ng mga presyo ng share, alam ng lahat na isa lamang itong ilusyon. 2 bilyong summer dollars ay tutunog pa rin kahit na ito ay ganap na itinapon sa dagat. Ang kasalukuyang paghinto ay ang merkado na lumalamon sa 2 bilyon. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng 1 o 2 minuto, ang 2 bilyong summer dollars na ipinabili ni Jasper kay Celine ay naging shares ni Sena. Nagpatuloy ang mga tao sa pagbebenta ng shares ni Sena at walang sumunod kay Jasper sa buying in. Kaya patuloy na bumaba ang mga presyo ng bahagi. Hahaha, nakikita mo ba ito, Jasper? Sinabi ko naman sa iyo na ang iyong pagsusumikap ay magiging walang kabuluhan, hindi ba? Sino ang nakakaalam kung gaano karaming 2 bilyon ang kailangan mong iligtas si Sena? Napangiti si Mitch. Ituloy mo ang paglabas ng pera. Nagtapon ka ng 2 bilyon sa loob lang ng 1 minuto o 2. Siguradong mayaman ka, Jasper, hindi ko kayang ikumpara. Hahaha. Noon lang, si Conrad na natutong manatiling solemn na pagkatapos ng 2 magkasunod na pagkatalo ay nagsimulang maging excited din. Nakatitig kay Jasper na nakakunot ang noo, nagsalita si Conrad, "Talo ka, Jasper." Tumangala si Jasper para salubungin ang mga mata ni Conrad na parang ngayon lang nawala sa kanyang iniisip. Naisip mo ba na iniisip ko kung paano ko lulutasin ang problemang ito na iminungkahi mo? Tanong ni Jasper. Tumawa ng malakas si Zane. Hindi ba? O sinusubukan mong sabihin sa akin na iniisip mo kung paano ka hihingi ng awa sa amin mamaya? Hahaha, huwag kang mag-alala, ipinapangako ko na ako ay lubos na mapagpatawad kung ikaw ay tunay na may kamalayan sa sarili. Lumuhad ka at gumapang ka, dilaan mo ang sapatos ko at tawagin mo akong daddy. Iyon lang, madali lang. Hahaha. Napailing na lang si Jasper sa mapanuksong tono ni Zane. Sa ganang kanya, ang mga nabubuhay na bagay tulad ni Zane ay ibang-iba sa mga taong katulad niya. Ang pagiging calculative kay Zane ay parang pakikipagtalo sa alupihan, tanga. Gayunpaman, dahil lang sa ganoong pag-iisip ni Jasper ay hindi nangangahulugang ganoon din si Henry. Naiinis na, ang malamig na tingin ni Henry ay bum-alot kay Zane at ngumiti siya ng malamig na crescent-eyed habang nagsasalita, "Papatayin ka ba kung hindi ka tumahol at tumahimik? Paano kung idikit ko ang iyong bibig para sa iyo kung hindi mo ito kayang isara ng mag-isa?" Ang huling ugong sa isang octave na mas mataas ay nagpalamig sa gulugad ni Zane. Natakot siyang tumingin kay Henry. Kukunin lang sana ito ni Zane bilang isang simpleng asterisk CQ, kung ibang tao ito. Kung tutuusin, napakaraming tao ang nagsabing gusto nila siyang ligawan ngunit hindi sila nagtagumpay. Kaya hindi na lang niya ito papansinin. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na si Henry ang nagsalita, nadama ni Zane ang pangangailangan na isaalang-alang ang mga salita ng lalaki. Itinuro sa kanya ng mga nakaraang trahedya na karanasan na ganap na kayang gawin ni Henry ang kanyang mga banta. Totoo. Gayunpaman, gaano man kagalit si Henry, hindi nito binago ang katotohanan na si Jasper ay lubos na natalo. Nakalok ang tingin ni Jasper sa screen. Habang ang 2 bilyong summer dollars na pumasok sa merkado ay nagawang bahagyang pabagalin ang pagbagsak ng mga presyo ng pagbabahagi sa ilang antas, iyon lang din ang magagawa nito. Ganap na naubos ng merkado ang 2 bilyong inihagis ni Jasper sa merkado sa loob ng wala pang 2 minuto. Mula sa hitsura ng sitwasyon, ang lahat ay tila kalmado. Nagkamali ka ba ng hula, Jaspy? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 113. Ang sanhi ng tono ni Celine na may tint ng Schadenfreude ay naanod mula sa laptop. Inihagis mo ang iyong pain,
ngunit tila hindi ka nakahuli ng anumang malalaking isda, bagaman. Maging si Morrison na lumutang sa ibabaw ng tubig nang hindi agad-agad ay nawala rin. Pinagsalikop ni Jasper ang kanyang mga daliri at inilagay ang mga iyon sa ilalim ng kanyang baba habang nagsasalita siya pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, ituloy ang pain. Sa pagkakataong ito, 1 bilyon. Pinitik ni Celine ang kanyang mga daliri at maigsi na isinagawa ang operasyon sa halip na pagdudahan ang desisyon ni Jasper sa napakahalagang oras. Napakunot ang noo ni Conrad nang marinig din niya si Jasper, biglang napagtanto ang isang nakakakilabot na posibilidad. Nangisda ka. Napabuntong hininga si Conrad. Kumunat ang noo ni Zane at tinitigan ang biglaang pagkabigla ni Conrad ng masama. Anong pangingisda? Si Jasper ang isda sa cutting board na ngayon ay handa ng katayin. Ano ang maaari niyang pangingisda? Hindi mo alam si *T. Biglang umungol si Conrad. Hindi pinapansin ang nakamamatay na ekspresyon ni Zane, nilingan ni Conrad si Jasper. Ang lupit mong tao, Jasper. Handa ka bang ipagsapalaran ang napakaraming panganib para lang mahuli ang lahat ng posibleng panganib ng sabay-sabay? Kalmadong sagot ni Jasper, bakit hindi ko na kayo paalisan ngayon? Mukha ba akong may lahat ng oras sa mundo para makipaglaro sa mga katulad mo? Maaaring kayong 3 ngayon, pagkatapos ay 2 pa bukas, at pagkatapos ay 1 panggang sa susunod na araw. Wala akong lakas para makipaglaro sa iyo ng mga katawa-tawang laro. Nilingan ni Jasper si Conrad na galit at nakangiti habang patuloy sa pagsasalita, sa pera. Mayroon akong higit sa sapat para dito. Hindi pwede. Nasuri na namin ang iyong cash flow noon, walang paraan na makakalabas ka ng napakaraming pera. Napangiwi si Conrad. Tama ka dyan. Ngunit gaano karaming pera sa tingin mo ang maaari kong hiramin sa bangko? Tumawa si Jasper. Ang pangungusap na iyon ay tila nag-angat ng metaphorical na ambon sa mga mata ni Conrad. Lahat ng hindi maipaliwanag ngayon ay may katuturan. Nag-react din si Mitch. ***starred ka. Talagang itinapon mo sa palengke ni Sena ang perang hiniram mo sa bangko para isipin ng lahat kasama kami na ipagsapalaran mo ang sarili mo para lang protektahan si Sena, para lang maalis kaming lahat. Dahil doon, nagsimulang magpanik si Zane kahit na hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ko maintindihan ang sinasabi mo? Hindi ba nabaliw si Jasper? As of that moment, walang nasa mood na harapin ang isang imbecile na tulad ni Zane. Parehong gulat at takot na nakatingin ngayon sina Mitch at Conrad kay Jasper. Alam nilang kasalukuyang nakabitin si Jasper sa langit ng manipis na sinulid. Anumang malalaking hangin sa itaas, pabayaan ang maliliit na pagkakamali, ay madaling maging sanhi ng pagbagsak at pagkabasag ni Jasper. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Jasper ang kanyang ginawa. Sa oras na mag-react si Conrad at ang iba pa, naisagawa na ni Celine ang pagtuturo. 10 magkakasunod na summer dollar buy-in order ang pumasok sa merkado at ang pagkilos ay parang paghagis ng isang slab ng karne patungo sa isang gutom na lobo pit. Hindi mabilang na mga gutom na lobo ang sumugod at nagsimulang punatin ang malaking piraso ng karne. Ang hindi mabilang na mga mamumuhunan na sinusubukang tumakas ay agad na naglabas ng kanilang mga sell-out na order at nagpakawalan ng malalim na buntong hininga sa abiso ng isang matagumpay na transaksyon. Inakala ng lahat na sira si Sena at kung sino ang makaalis ay siyang panalo. Kasunod nito, hindi mabilang na hindi pamilyar na mga account ang biglang lumitaw na may malalaking sell-out na order at agad na nilamon ang 1 bilyong buy-in order ni Jasper. Tumawa si Jasper sa market board na hindi na nagpakita ng anumang senyales ng kanyang naunang order at nagsalita, oras na para hilahin ang lambat, Celine. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 914. Kasunod ng pagtuturo ni Jasper, isang matinding nagbabala na premonition ang dumating kay Conrad at sa 2 pa. Ito ay isang karaniwang takot na ang mga tao ay may kaugaliang magkaroon para sa hindi alam. Wala na sa ekspresyon ng mukha ni Conrad ang panalo na tingin mula noon. Sa halip, ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakakunot at ang kanyang ekspresyon ay sobrang solemn. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang ideya kung ano ang plano ni Jasper. Sa katunayan, nagawa ni Jasper na magbigay liwanag sa mga taong palihim na umaatake sa kanya.
Inakala ng lahat na handang gamitin ni Jasper ang pinakatanga at pinakapesimistikong paraan para protektahan si Senna. Sa kabila ng pag-alam na ito ay magiging walang kabuluhan, inihagis pa rin ni Jasper ang kanyang mga pondo sa merkado. Tiyak na napuno ng saya ang mga taong umaatake kay Jasper noon. Tumingin si Conrad kay Jasper at naalala kung paano rin siya naging masayahin noon. Kahit anong tingin niya noon, nabaliw si Jasper. Gayunpaman, ngayon niya nalaman na ang lahat ng ito ay ang intensyon ni Jasper. Hindi maiwasan ni Conrad na magtaka kung paano binalak ni Jasper na manalo sa mapapahamak na larong ito. Handang gumamit pa si Jasper ng 3 bilyon para lang mailabas ang kalaban na nagtatago sa dilim. Kailangang magkaroon ng 100% na garantiya si Jasper na gagana ito, o ang tanging dahilan na natitira ay nabaliw si Jasper. Habang si Conrad ay sumimangot ng husto habang pinipigilan ang kanyang utak para isipin ang susunod na gagawin ni Jasper, ang paglabas ng isang opisyal na pahayag ay nagdulot ng panibagong kaguluhan. Ito ay isang pahayag mula sa Nasdaq Review Committee. Ito ay isang simpleng pahayag na binubuo lamang ng isang pangungusap. Ang may hawak na parent company ni Senna, ang JW Capital LLC ng Summerland, ay magsisimula ng pagsusuri sa pribatisasyon sa Senna, epektibo kaagad. Nangangahulugan ang pribatisasyon na bibilhin ng isang kumpanya ang lahat ng natitirang bahagi sa merkado at maging 100% shareholder, na humihila sa kumpanya palabas ng merkado. Si Senna ay hinihila palabas ng palengke. Walang naghinala sa katotohanan ng pahayag at walang nag-alinlangan sa kakayahan ng JW Capital na gawin ang ganoong bagay. Hawak na ng JW Capital ang 67% ng shares ni Senna sa simula at naging pangunahing shareholder. Hindi pa banggitin na 1 bilyong summer dollars ang ginamit para mag-issue ng mas maraming shares at 3 bilyong summer dollars na halaga ng buy-in order ang pumasok din sa merkado. Ang JW Capital ay nagmamay-ari na ngayon ng hindi bababa sa 73% ng mga bahagi ni Senna. Habang ang karamihan sa mga bahagi ay nilamon ng mga premium na pagbabahagi, ang JW Capital ay tila walang pakialam. Nawala ang nakakatakot at masayang ngiti sa mukha ni Morrison nang makita ang pahayag. Nakaupo siya sa opisina ng presidente ng Lehman Investments, Terry Regional Branch. Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw sa silid. Tunog iyon ng paghampas niya ng kamao sa office table. Ang maldito na si Summer na iyon. Ikaw ay tuso at hamak. Privatisasyon. Napakalaking halaga na handa mong bayaran. Napangiti si Morrison at nagsalita. Noon lang, tumangala ang isang binata mula sa side table sa opisina at nagulat kay Morrison, Mr. Morrison, nagsimulang tumaas ang presyo ng share ni Senna. Umirap si Morrison at nag-click sa kanyang computer para ilabas ang line chart na kumakatawan sa mga presyo ng share ni Senna. Ilang minuto pa lang mula nang ilabas ang pahayag at tumaas na ang presyo ng share ni Senna mula sa pinakamababang $185 hanggang $173. Nagkaroon din ng trend para sa mga pagtaas sa hinaharap. Ginamit ni Jasper ang pagkakataong ito para bumili ng malaking bilang ng mga share sa merkado gamit ang 3 bilyong summer dollars na iyon. Wala nang maraming natitirang bahagi kaya nakuha ng balita ang mga mamumuhunan na mabaliw na simulan ang pagbili ng mga ito. Naging hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Morrison. Ilan ang shares ni Senna sa kasalukuyan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 915. Ang awkward na sagot ng binata, na-liquidate na namin ang aming account. Dapat ba kaming bumili, Mr. Morrison? Kalimutan mo na. Umiling si Morrison at bumantong hininga. Ito ay isang pagkakataon na narating namin ng hindi sinasadya. Pinakamahusay na senaryo ng kaso, nagdudulot kami ng kaunting pagdurusa kay Jasper. Pero kung hindi tayo magtatagumpay, wala ring mawawala sa atin. Hayaan mo na. Ngunit Mr. Morrison, nawalan lang tayo ng mahigit 20 milyong US dollars. Ay, nagsalita ang binata, nakaramdam ng kaguluhan. Kaya kung bayaran iyon, napamura si Morrison at pinipigilan ang kanyang galit habang nagsasalita, hayaan mo itong 20 milyon na kumilos bilang pagbati para kay Jasper. Hayaang sabihin nito sa kanya na nandito kami. Lumabas sa palengke. Kung sino man ang umaatake kay Senna sa pagkakataong ito, mag-isip ng paraan para makipag-ugnayan sa kanila.
Nabigo na sila sa pagkakataong ito kaya walang paraan na basta-basta na lang sila susuko. Ang kaaway ng ating kaaway ay kaibigan. Oo, Mr. Morrison, Kuwait, sa isang opisina sa New York, United States. Isang maliwanag at malinis na opisina ang nakaupo sa gitna ng walang kapantay na tanawin ng lungsod ng International Financial Center na New York. Umupo si Winston sa likod ng computer. Ang pagmamasid sa palengke ng hindi bababa sa 3 oras bawat araw ay isang bagay na ginawa niyang ugali. As of today, isang stock lang ang tinutukan niya, si Sena. Pinanood ni Winston ang lahat ng nangyari sa harap ng kanyang mga mata at tumawa nang ilabas ang pahayag. Surprise mo talaga ako, Lane. Buong privatisasyon, ha? Trump card mo ba yan? Kailangan kong sabihin, ito ay isang magandang hakbang. Habang bumubulong sa sarili, kinuha ni Winston ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang administrative secretary. Magpalabas ng opisyal na pahayag ang kumpanya ng pondo na nagsasabing wala kaming planong ibenta ang shares ni Sena sa ngayon at wala rin kaming planong i-cash out ang mga ito. Patuloy naming iginigiit na ang Sena ay isang kumpanya na may pangmatagalang blue chip stocks. Kung magpasya pa rin ang JW Capital na isagawa ang buong privatisasyon, malugod naming tinatanggap sila na bumuo ng isang pakikipagtulungan sa amin. Sa pahayag ni Winston, ang mga namumuhunan na dumaan sa isang matinding emosyonal na roller coaster salamat sa mga presyo ng pagbabahagi ni Sena ay agad na napagtanto ang kanilang pagkakamali. Hanggang ngayon, ang stock god na si Winston ay hindi nagbenta ng alinman sa kanyang mga share kahit na tumaas o bumaba ang presyo ng share ni Sena. Ngayong magiging pribado na si Sena, sa halip ay naglabas si Winston ng opisyal na pahayag. Malinaw ang mensahe. Si Winston ay kumuha ng isang bullish na paninindigan kay Sena at hindi nagplano na ibenta ang kanyang mga bahagi sa merkado. Dahil dito, natuwa ang mga investor na nagbabalak gamitin ang pagkakataong ito na maging pribado si Sena para bumili ng shares nito at kumita ng malaki. Dinagdagan nila ang kanilang mga order. Ang mga mamumuhunan na nagbenta ng kanilang mga bahagi kanina ay labis na nanghinayang. Naramdaman nila ang pagnanais na putulin ang kanilang sariling mga kamay para sa pagbebenta ng kanilang mga pagbabahagi at bumalik sa merkado na galit, hindi nais na mawala ang isang magandang pagkakataon. Wala nang maraming natitirang bahagi, kaya sa pagpasok ng malalaking kapital, mabilis na tumaas ang mga presyo ng bahagi ni Sena. $173 US dollars. $178 US dollars. $200 US. Sa sandaling ang merkado ay tumama sa mataas na presyo ng $200 US dollars, isang eksena na dapat lamang lumitaw sa fiction ay naging katotohanan. Ang buy-in column ay puno ng mga order para bumili ng mga share, habang ang sell-out na column ay nanatiling walang laman na walang mga sell-out na order. Ang isang katulad na eksena ay nangyari kalahating oras lamang ang nakalipas. Ang pagkakaiba lang ay napuno ang sell-out na column habang walang laman ang buy-in column. Sa loob ng 30 minuto, ang buong demand ng merkado ay naging isang buong 180. Ang epitome ng pabago-bagong daliri ng kapalaran. Gulat na tiningnan ni Conrad si Jasper, kalmado ang ekspresyon ng huli habang nakaupo sa likod ng laptop. Nadama ni Conrad ang isang bagyo na nagdulot ng kaguluhan sa kanyang dibdib at ang kanyang isip ay naghuhumindig, na iniwang ang pangungusap na iyon ang tanging magkakaugnay. Isip niya, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 916. Hanggang ngayon, ang mga presyo ng pagbabahagi ni Sena ay hindi mailarawan ng isip. Ito ay isang malakas na rebound, at si Sena ay nagbago mula sa isang stock na iniiwasan ng lahat sa isang kayamanan na gusto at ninanais ng lahat. Ito ay isang bagay na kahit na ang pera ay hindi magagarantiyahan. Nanlaki ang mga mata ni na Conrad, Mitch, at Zane habang nakanganga sa gulat sa kung paano nangyayari ang lahat sa kanilang mga mata. Hinulaan nila ang libu-libong mga posibilidad at napagpasyahan na si Jasper ay walang anumang pagkakataon na iikot ang mga talahan na yan maliban kung ang Nasdaq ay sumabog. Anong nangyayari? Ano ba ang nangyayari? Bumaba ang presyo ng share ni Sena ngayon lang. Kaya bakit sila tumataas kapag sinabi ni Sena na magiging pribado sila? Bobo ba ang mga investors? Umungol si Zane, nababaliw na. Ang kanyang kahabag-habag na ekspresyon ay puno ng hinanakit at galit. Sa kanyang talino,
Hindi maintindihan ni Zane kung paano ito nagawa ni Jasper, ni hindi niya naunawaan kung paano nagawang paglaruan ang milyon-milyong mamumuhunan sa buong karagatang Pasipiko sa kapritsyo ni Jasper. Ang pagsasapribado ay isang panghuling backup na plano na nabuo mo ng matagal na ang nakalipas, tama ba? Nakatitiyak ka na sa mga resulta ng negosyo at kakayahang kumita ni Sena. Ang balita ng privatisasyon ay magiging sanhi ng malaking pagtaas ng mga presyo ng bahagi. At pinaplano mong gamitin iyon para isulat ang pinsalang dulot namin, tama? Tanong ni Conrad na matamang nakatitig sa mukha ni Jasper. Sagot nitong tanong sa pagkalito ni Zane. Hindi tama yan. Hindi ba siya natatakot na patuloy na bumaba ang presyo ng share ni Sena? Narinig ko na ang mga presyo ng pagbabahagi ng maraming kumpanya ay nagsisimulang bumaba sa sandaling maglabas sila ng isang pahayag tungkol sa pagiging pribado. Ang mga namumuhunan ay natatakot na ang mga bahagi ng isang negosyo na wala na sa merkado ay mawawalan ng bisa, kaya't ibinente nila ito, bulong ni Zane sa sarili. Si Sena kasi ang pinag-uusapan natin eh. Walang kikitain ang mga investors sa mga babong kumpanyang iyon at sa kanilang basura kapag naging pribado na sila, kaya syempre, mag-iisip ang mga investor ng mga paraan para maibenta ang kanilang mga share. Pero iba si Sena. Masyadong malakas ang performance ni Sena sa negosyo at sapat na ang halaga ng kinikita nito araw-araw para mag-trigger ng kasakiman ng mga tao. Hindi mo na kailangan pang i-advertise ito dahil ang mga namumuhunan ay pupunta at hahanapin ito ng una. Nagsalita si Conrad, namumula ang kanyang panga. Ngunit ang pangunahing problema dito ay mayroon pa ring mga tao na sinusubukang sirain ang mga presyo ng bahagi ni Sena ng palihim. Kaya't susubukan nilang gamitin ang pagkakataong ito para hilahin ang presyo ng merkado ni Sena pababa. Kung patuloy na bumaba ang mga presyo ng share ni Sena pagkatapos ng balita ng privatisasyon, talagang matatapos na si Sena. Matapang kang tao, Jasper. Hindi ka ba natatakot na magkamali ka at tuluyang mawala ang lahat? Mahinahong sumagot si Jasper sa mga tanong ni Conrad, tama ang nahulaan mo. Ngunit hindi rin ito posibilidad. Ang mga taong iyon ay hindi makatagal sa huli, di ba? Bahagyang umiling si Conrad, at patuloy na nag-vibrate ang kanyang telepono. Alam niya na iyon ay mga tawag sa telepono mula kay Valentine at sa mga mangangalakal na pinagtatrabahuhan niya sa Estados Unidos na humihingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Ngayong dumating na sila sa puntong ito, kahit na ayaw aminin ni Conrad, alam na alam niyang nabigo ang kanyang plano. Plus, paano kung mabaygo ako? Maaari ko lang itong isa pribado para sa totoo. Isang kawalan na kayang-kaya ko. Ang mga salita ni Jasper ay nagpalaki ng mga mata ni Conrad, na hinayla siya mula sa dati niyang kawalan ng pag-asa. Mabilis na sigaw ni Conrad, privatize for real. Hindi mo sinasadyang magpribado. Wala si *T. Kailangan ko ng pera para maging private. Sumulyap si Jasper kay Conrad na para bang tulala ang huli. Di ba sinabi ko lang sa inyo na ang pera na ginamit ko ay ang perang nakuha ko sa loan? Kailangan kong bayaran ito. Naiintindihan. Pumirma si Jasper ng komersyal na utang na kredito na 8 bilyon mula sa sangay ng Waterhoof City ng ICBS. Sa panahon ng validity, maaaring maglipat ang bangko ng 8 bilyong pondo sa tinukoy na account ni Jasper kung kinakailangan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 917. Ang 3 bilyong ginamit niya ngayon ay galing sa commercial loan. Kung hindi dahil sa commercial loan, hindi na makakabuo si Jasper ng isa pang 3 bilyon matapos gumastos ng 1 bilyon para mag-issue ng pagtaas ng shares ni Sena dahil sa higpit ng kanyang cash flow. Bukas o marahil sa ibang araw, ang JW Capital ay maglalabas ng isang pahayag na nagsasabing pagkatapos ng isang malaking halaga ng pagsusuri, napagtanto namin na hindi pa oras para sa Sena na maging pribado at ang JW Capital ay ipagpaliban ang privatisasyon ng walang katiyakan. Ang mga salita ni Jasper ay mas lalong napatitig kay Conrad. Pinandilatan ni Mitch si Jasper ng maaanghang na tingin at nagngangalit ang mga ngipin habang nagsasalita, ***** ka. Sinadya mong magsinungaling sa Nasdaq at sa iyong mga namumuhunan. Hindi ka ba natatakot sa kahihinatnan? Mga kahihinatnan. Ang pagsasapribado ng isang pampublikong kumpanya ay hindi isang maliit na desisyon. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, napagtanto ko na hindi ito posible, kaya nagpasya akong huwag gawin ito sa huli, yun lang.
Anong mga kahihinatnan ang kailangan kong tiisin? Hindi binili ng JW Capital ang isang bahagi ng Sena mula sa stock market, kaya walang hinala ng malisyosong pagmamanipula sa mga presyo ng shares ni Sena. Maaaring lumapit ang Diyos at subukan ako at hindi ko pa rin kailangang harapin ang anumang kahihinatnan. Lahat ng ginawa ko ay legal at legal. Dahil sa sinabi ni Jasper, unti-unting damilat ang mukha ni Mitch. Tiningnan ni Jasper ang mga ekspresyon ng tatlo at umiling sa bahagyang pagkabigo. Maraming hindi natukoy na detalye. Halimbawa, ang tulong ni Bennett at ang desisyon ni Morrison na umatras. Nagpasya si Jasper na maging malaki sa pagkakataong ito upang maalis niya si Conrad at ang dalawa pa, pati na rin ang mga nagkukubli na kaaway tulad ni Morrison. Hindi man lubusang maalis ni Jasper si Morrison, tumanggi siyang umatras. Pababa nang hindi nagsasagawa ng malaking hit. Gayunpaman, si Morrison ay masyadong tuso, o marahil ay may higit pa sa kanyang pag-urong kaysa sa alam ni Jasper. Gayunpaman, umatras si Morrison nang walang pag-aalinlangan nang malaman niyang hindi matutuloy ang kanyang plano. Tinansya ni Jasper na si Morrison ay nawalan ng 100 milyon o higit pa, ngunit wala siyang ideya kung ano ang eksaktong halaga. Gayunpaman, ang pag-urong ni Morrison ay isang napakamapagpasyang isa. Naisip lamang nito si Jasper na si Morrison ay isang mas mapanganib na tao kaysa sa naisip niya noon. Ang mga taong nagtitiwala lang sa iyo ang mahuhulog sa kasinungalingan ng isang baguhan. Ang mga taong nakakakilala sa iyo ay mahuhulog sa isang intermediate na kasinungalingan. Ang mga sinungaling mismo ay mahuhulog sa isang advanced na kasinungalingan. Nahulog ang buong mundo sa kasinungalingan mo, Jasper. Kaya alin ang nasa ilalim nito? Tumingin si Conrad kay Jasper at malungkot na nagtanong. Hindi ako mahilig mag-isip ng mga bagay na ganito. Umiling si Jasper. Wala siyang oras o pagsisikap na ilaan upang maipagmalaki ang kanyang plano, hindi kapag may mas mahahalagang bagay na kailangan niyang gawin. Sa tingin ko, malapit nang dumating ang regalo ko sa iyo. Sa halos parehong sandali ay natapos na magsalita si Jasper, may kumatok sa pinto. Ang katok ay maliwanag na bilang paggalang, dahil isang grupo ng mga opisyal ang nagtulak sa pinto ng sumunod na sandali at pumasok sa silid bago pa man makasagot ang sino man sa loob. Isang mabagsik na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang naglibot sa silid bago nagmarcha papunta kay Conrad at malamig na nagsalita, "Conrad Monty, may ebidensya kami na sangkot ka sa pandaraya sa pautang. Mangyaring sumama sa amin sa istasyon." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 918. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Conrad habang sumisigaw, "Anong loan fraud? Gusto kong makita ang warrant mo." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naglabas ng isang dokumento na may pulang selyo at ibinigay ito kay Conrad, na nagsasalita ng walang pakialam. "Ang sangay ng Southeast Province ng Agrikultura Bank ay nagulat sa amin na ikaw ay sangkot sa sadyang panloloko sa isang 10 pinong utang." Nasusunog ang mga mata ni Conrad sa itim at puting dokumento na may pulang selyo. Walang pinagkaiba ang nilalaman nito sa mga salitang sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi pa ba naayos ang sitwasyon? Ang bangko ay walang anumang nawala at ang utang ay hindi kailanman inilipat mula sa account ng kumpanya. Bakit ngayon mo lang ito iniimbestigahan? Anong ginagawa mo noon? Ibig mo bang sabihin na gusto mong hulihin ka namin kanina? Napangisi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Alam mo ba ang konsepto ng imbestigasyon? Ang anumang simpleng kaso ay nangangailangan ng malalim na pagsisiyasat. Makakagawa lang tayo ng hakbang kapag may hawak na tayong konkretong ebidensya, kung hindi, huhulihin natin ang isang inosente at palayain ang salarin. Ngayong narito kami para arestuhin ka, ibig sabihin mayroon kaming matibay na ebidensya. Biglang inikat ni Conrad ang kanyang ulo para titigan si Jasper ng masinsinan, umuungal, "Ikaw ang nasa likod nito, di ba, Jasper? Ngayon, bantayan mo ang iyong piniling mga salita. Ikaw ang lumabag sa batas, kaya paano mo ako masisisi?" "Now these words come with consequences," mahinahong wika ni Jasper. Bumaril si Conrad at hinampas ang mesa sa harap ni Jasper. Namumula ang mga mata, sumigaw ang lalaki, nababaliw na dahil sa galit. "Walang mag-iimbestiga dito kung wala ka lang ginawa. Hindi kapag hindi ako naging sanhi ng pagkalugi kahit isang sentimo. Ang loan ay ginawa gamit ang pangalan ng iyong kumpanya,
kaya paano nila na-trace ito pabalik sa akin? Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito ng palihim. Aminin mo kung mayroon kang lakas ng loob na gawin ito. Aaminin ko kung ako sa'yo, Jasper. At least titingnan pa rin kita ng may respeto. Kung hindi, habang buhay kitang pababayaan kahit na mawala sa akin ang lahat. Malakas ang mga salita ni Conrad habang tinatitigan niya si Jasper, hindi niya gustong makaligtaan ang anumang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng kausap. Gayunpaman, nadismaya lang siya sa huli dahil wala ni Katie ting na ripple sa ekspresyon ni Jasper. Walang kahit isang ningning sa kanyang mga mata habang nakakulong ang lalaki sa kanya ng walang ekspresyon. To be honest, Conrad, as far as I'm concerned, ang dalawang iyon ay mga tanga. Tinuro ni Jasper sina Mitch at Zane habang nagsasalita. Hindi na niya hinintay na sumabog ang dalawa sa kanyang panlalait bago nagpatuloy, "Those two idiots can hardly amount to the threat you pose to me. Mas matalino ka sa kanilang dalawa. Ang pagkakataong ito na natagpuan mo, maging ito ay timing o punto ng pag-atake, ay perpekto. Kung hindi dahil sa pagkakataon, mas malaki ang nawala sa akin. At least mula sa ripple na ito sa share prices ni Sena, nawalan mo ako ng 500 million. Imbes na tuwang-tuwa si Conrad ay parang sobrang sakit nang marinig ang sinabi ni Jasper. Pero natalo ako ng 2 bilyon. Lahat ng ito, wala na. Ginawa mo yan sa sarili mo, mahinahong wika ni Jasper. Not to mention na kahit ngayon, patuloy mo akong itinatakda sa mga salita. Ngunit maging tapat tayo, sa tingin mo ba iyon ay gagana sa akin? Tama ka, ang loan ay pinirmahan sa ilalim ng pangalan ng kumpanya. Ngunit ikaw ang lumahok sa buong proseso ng pautang at nagrepaso sa mga follow-up na pamamaraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 919. Hindi banggitin na sinubukan mong palihim na laktawan ang kalahati ng proseso ng pautang bago pa man maitatag ang kumpanya. I'm sure hindi ko na kailangang tukuyin kung paano mo binalak gamitin ang loan at kung paano mo ako binalak na iset up, di ba? Ngumiti si Jasper at itinuro ang grupo ng mga mukhang mahigpit na opisyal, na nagsasabing, pinagkakatiwalaan ko sila. Hindi sila kikilos ng walang konkretong ebidensya, na nagpapahiwatig na nakagawa sila ng napakalawak at detalyadong pagsisiyasat. Kung tutuusin, ang pinuno ng pamilya Monty ay isang kilalang tao sa Southeast Province. Hindi tama kung huhulihin sila ng mali. Walang kahit kititing na emosyon sa mukha ng mabagsik na nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nagsasalita, dahil napagpasyahan na nating kumilos, kung gayon hindi tayo huhuli sa maling tao. Conrad Monty, gusto mo bang sumama sa amin mismo o dapat ka naming ilayo ng sapilitin? Ito ay kasing bastos nila. Ang superior na katayuan ni Conrad ang tanging dahilan kung bakit siya binigyan ng ganitong espesyal na pagtrato ng mga taong ito na nagtatrabaho sa mga espesyal na departamentong tulad nito. Kahit sino pa ay huhulihin at kalagkarin sa istasyon ng walang pagkakataong gumawa ng napakaraming daldal. Gayunpaman, dahil sila ay kumikilos, walang pag-aalinlangan na sila ay aalis na kasama si Conrad. Nanlilisik ang mga mata ni Conrad sa galit at takot. Nalulula siya sa magkasalungat na emosyon. Hindi niya akalain na pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, makukulong siya sa huli. Ipinaliwanag nito kung bakit walang reaksyon si Jasper nang mabunyag ang insidente patungkol sa partnered company. Ang kakulangan sa aktibidad ni Jasper ay hindi naaayon sa pagkaunawa ni Conrad kay Jasper. Wala itong saysay kay Conrad noon, ngunit hindi niya pinag-isipan ang bagay na iyon dahil mas mahalaga ang follow-up na plano sa pag-atake sa mga presyo ng share ni Sena. Sa wakas ay lumitaw na ngayon ang kontra-atake ni Jasper. Ni minsan hindi ka sumuko sa paghihiganti sa akin, Jasper. Palihim kang naghahanda sa lahat ng ito. Sige, panalo ka. Nagtagilid si Conrad at umungol. Tumayo si Jasper mula sa upuan at tumingin ng diretso sa mata ni Conrad, mahinahong nagsalita, tulad ng hindi ka sumuko sa pag-atake sa akin. Isipin mo, kailan pa ako nagkusa na masaktan ka? Ang bawat pangyayari ay nagmula sa pag-iisip mo na ang aking pag-iral ay nakatayo sa pagitan mo at ng iyong mga interes. O marahil ay iniisip mo na ang aking pag-iral ay isang banta sa iyong titulo ng pagiging unang henyo ng Southeast Province sa loob ng 50 taon. Kumilos ka na parang sa pamamagitan lamang ng ganap na pagkatalo sa akin maaari mong makuha ang iyong magandang titulo bilang unang henyo sa loob ng 50 taon.
Pero minsan ba sumagi sa isip mo na hindi ako interesado sa mga ganyan? Ang interesado lang ako ay ang mga benepisyong hawak ko at ang mga benepisyong malapit ko ng mahawakan. Itong dalawa lang, yun na. Kung ano ang iniisip at sasabihin ng mga tao ay nasa kanila, wala akong pakialam. Kaya bakit ang layo mo at tinatakbuhan mo ang sarili mo para lang mawala ako? Bahagyang napabuntong hininga si Jasper at tumingin kay Conrad bago nagsalita ng mahinahon, huwag mo nang isipin ang pagbawi ng 1 sentimo sa 2 bilyong itinapon mo kay Sena. I can promise you, hindi ito nangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Conrad habang nakatitig kay Jasper, umuungal, you wouldn't dare, Jasper. Hindi na nagsalita si Jasper. Lumakad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki para tumayo sa harap ni Conrad at walang ekspresyon na nagsalita, itatanong ko pa, Conrad Monty. Ikaw ba mismo ang sasama sa amin o kailangan ka naming paalisin ng pilit? Nanginginig si Conrad, at abnormal na nagbago ang kanyang kutis bago ito namulan na parang lasing. Sa isang dagandong, ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang bibig ng dugo na nagtataglay ng kaunting lakas na natitira sa kanyang katawan. Napatingin ang lahat sa pag-ikot ng mga mata ni Conrad bago pa man ay bumagsak ang lalaki sa sahig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 920. Biglang nahimatay si Conrad, ang huling inaasahan ng sinuman. Kawawa naman si Zane na nakatayo sa tapat ni Conrad, kaya tumalsik sa buong mukha ni Zane ang dugo ni Conrad bago siya nawalan ng malay. Ang mainit at sariwang dugo na may mabigat na metal na amoy ay tumakip sa kanyang buong mukha. Nagulat, sinimulan ni Zane na panasan ang kanyang mukha at tumili na parang may apoy sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kabilang dulo ng silid, nagbago ang ekspresyon ng medyo may edad na lalaki at agad niyang nahuli si Conrad. Kalong-kalong siya, lumingon ang nasa katanghali ang gulang na lalaki para sumigaw sa kanyang mga nasasakupan, bilisan mo, ipapadala natin siya sa pinakamalapit na ospital ngayon. Maaaring sospek si Conrad, ngunit kinasuhan pa siya ng hukom. Not to mention na si Conrad ang pinuno ng pamilya Monty. Mababaliw ang nasa katanghali ang lalaki kapag may nangyari kay Conrad. Galit na dinala ng grupo si Conrad ngunit hindi pa natatapos ang nakakahiyang eksena. Hindi pinansin si Zane na patuloy sa pagsigaw, tumingin ng diretso si Jasper kay Mitch. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang tingin ni Jasper ay nagpadala ng matinding panginginig kay Mitch. Nakita niya sa sarili niyang mga mata kung paano pinagalitan ni Jasper si Conrad hanggang sa tuluyang dumura ng dugo at himatayan. Sa kalmadong tingin ni Jasper, ang hindi maipaliwanag na takot ay kumalat sa buong katawan ni Mitch. Anong gusto mo? Malakas na ungol ni Mitch. Defensive ang ekspresyon niya na para bang sinusubukan niyang takutin si Jasper sa pamamagitan ng pagsigaw. Natatakot ka ba sa akin? Tanong ni Jasper na may halong intriga. Ngumisi si Mitch at pinigilan ang pagkabalisa sa loob niya. Sumagot, natatakot ka. Anong klaseng biro yan? Huwag mong isipin na dahil nasa mainland tayo bigla na lang nangangahulugang nasa ibabaw ka ng batas, Jasper. Hindi ka maglalakas loob na suntukin ako. Sinaktan ka. Umiling si Jasper at nagsalita, hanggang ngayon lang ang iyong talino. Bakit kita sasampalin? Napaisip si Mitch at napagtanto niyang tama si Jasper. Hinding-hindi ako mangangahas ni Jasper na saktan ako. Maliban na lang kung siya ay nagpapakamatay. Sa pagkakataong iyon ay agad na lumiwanag ang kalooban ni Mitch habang nagsasalita, at least hindi ka tanga, Jasper. Panalo ka this time pero maghintay ka lang. Ilang oras na lang bago ka maabutin ng iyong mga kahihinatnan. Huwag kang maglakas loob na hayaan akong makahanap ng pambungad para sa pag-atake, o sisiguraduhin kong mamamatay ka sa isang trahedya na kamatayan. Lahat ng mayroon ka ngayon, mapababae, yaman, o katayuan, lahat ay sa akin na. Ikaw ay nakatadhana na maging isang kaawa-awang peste. Kalmadong nagsalita si Jasper, hindi pa ako tapos. Tiyak na hindi kita sasaktan, dahil ang mundo ay puno ng napakaraming solusyon na mas nakakatakot kaysa mabugbog hanggang sa punto ng pagiging baldado. Nawala ang mapagmataas ng ngiti ni Mitch sa kanyang mukha at instinctive siyang umatras. Pagkatapos lumunok, siya ay nanunuya sa pagtatangkang magkaroon ng kumpiyansa. Tigilan mo na ang panloloko. Ano ang maaari mong gawin sa akin, ha? Maya-maya pa ay medyo kumalma na si Zane.
Ang mga bakas ng dugo sa kanyang mukha ay nagmukhang kaawa-awa at kakilakilabot. Nanlilisik kay Jasper, pinagdikit ni Zane ang kanyang mga ngipin at nagsalita, ito na ang lahat. Kasalanan ko, Jasper. Paano ko kasalanan kung dumating ka mula sa Harbor City para paalisan ako, na humantong sa ganito sa huli? Kalmadong putok ni Jasper. Sagot ni Zane sa madilim na tono, if I said it's your F***ing fault, then it's your F***ing fault. Anong meron sa lahat ng kalokohan na ito? Sinasabi ko sa'yo Jasper, ang ginawa mo lang ay tanggalin ang isang aso nating gala, okay? Marami akong ligaw na asong ganito. Ang kailangan ko lang gawin ay tawagan sila at susunggaban kanila na parang baliw. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo kayang ipagpatuloy ang ipinagmamalaking gawang ito. Katatapos lang magsalita ni Zane nang may bumagsak na buong manok sa mukha niya. Ito ay isang masarap na inihaw na manok, ngunit ito ay itinuturing na isang sandata ngayon. Isang sandata na nagdulot ng nakakaawang sigaw mula kay Zane at nagbigay sa kanya ng nosebleed.